Matapos magkasama sa afternoon soap na Sinner or Saint, muling magtatambal sina Dennis Trillo at Bianca King sa Spooky Nights Presents Pasyam. Sa unang series na kanilang pinagtambalan ay marami na ang nakakapansin sa kakaibang closeness ni Dennis at Bianca. Aminado naman ang dalawa na mas nakilala na nila ang isa't isa. Isyong kailangang harapin, tanong na dapat sagutin now. Dennis at Bianca, ano nga ba ang real status ng relasyon nilang dalawa? Habang tumatagal, habang mas madalas kayong magkasama, 'di ba? Mas nade-develop yung friendship. Kung sakaling manligaw si Dennis, may pag-asa naman ba ito kay Bianca? Wait lang, kinabahan ako. Mahirap na tanong yun. Mahirap yan, kailangan ko muna pag-isipan yung sagot. Doon sinabi ko, alam mo yun, hindi naman to pabilisan, di ba? Or paligsahan ng pinakamabilis na Sa finish line? Oo, wala naman kaming finish line at oras na hinahabol. So, one day at a time lang kami. Hindi ba nila itatago sa publiko ang kanilang relasyon kung sakaling maging sila na? Dito kami sa showbiz at medyo mahirap talagang magtago ng mga sikreto. So, siguro mas maganda yung malaman na rin ng iba kung sakali. Diba? Kung sakasakali lang. Kaya di na ako maging open. Parang for me, what's the point kung papasok ka sa isang relationship tapos hindi mo rin pwedeng ipagsigawan sa mundo na masaya ka or na may relationship talaga. Tapos parang the more na itatago mo sa tao, parang the more na hindi siya magiging totoo sa'yo. Ayoko mag-deny. Buti na itanong mo kasi hindi pa namin napag-uusapan yon. So ikaw ang naging tulay para mapag-usapan. Bukas ng gabi, isa na namang matinding showdown ang inyong masasaksihan sa gala night ng reality talent search na Protege. And this time, mas mahirap na pagsubok ang kanilang pagdadaanan dahil ang mga Proteges magkakaroon ng switching. Ibang mentor ang pipili ng kanta sa bawat Protege. Actually, medyo scary, no? Kasi, yun nga, at first, hindi ko lang sino nakabunot. Pero since lahat naman ng mga mentors are very, very good friends. So, wala namang laglagan. Kami pa rin po yung magbe-mentor sa kanila. Ngayong linggo lang, iba lang yung mentor na nagbigkanta sa mga protege po. So, yun lang. Pero kami pa rin po yung magtuturo. Kaya nga, mabait nga ang Diyos. Pinagdasal ko kung sinong mentor mapupunta sa akin. Mabuti na lang, hindi si Ray. Kung hindi, yung buwisit na Ray na yan, baka sabutahihin ako. Nabunot ko si Lovely. Iniisip ko, kesa baka mapagkamalan akong sinasabutahe ko, nagkaroon ako ng pagkakataon na siya yung mamili. Nung birthday niya, sabi ko, birthday gift ko sa'yo, sabi ko. Ikaw ang mamili ng kanta. Samantala, puno ng tensyon at naging madamdamin ang first elimination night ng Protege noong nakaraang linggo. Una nang namaalam sa show ang mentor-protege tandem ni Imelda Papin at ang prima biritera ng Bicol na si Rosalie Navarro. So, don't feel bad. I have a lot of shows. May recording ka na. Ano pang hihingiin mo? Isasama pa kita sa Amerika. I think that will be the best gift that I can give my protege. Isyong kailangang harapin. Tanong na dapat sagutin now. Totoo nga bang ginapang ng mortal na kakompetensya ni Imelda na si Claire de la Fuente ang resulta? Show nga ng GMA7, ginagapang ko nga daw. Pwedeng, alam nga namang lahat ng judges, kakampi ko. Alam nga naman taga lahat ng Channel 7, kakampi ko. Wala pa tayong katinuan. Well, kung ano man ang gusto nilang sabihin tungkol doon, ako nalulungkot talaga ako dahil nawala yung kumari ko. Ang gusto ko talaga matanggal si Ray. Kaya lang ayaw ko naman matanggal yung mga protege niya dahil mga love ko yun. Si Ray lang naman lang, ayaw ko doon. Diba? I feel sad for my kumare that she was, alam mo na, nawala siya. Walang halong plastic yun. Siyempre, nalulungkot ako. Ngayong hapon sa Star Talk TX, ang panig din na Imelda Papin at Rosalie Navarro tungkol sa gapangan issue. Ilalahad na live! At narito sila mga kaibigan. Eto, naghihimutok
nanggagalaite si Rosaline Navarro kasama ang kanyang mas masama ang loob na mentor si Imelda Papin. Hindi kaganda ang hapon sa inyong dalawa. Okay. Magandang hapon buong mundo na nanonood po ngayon sa Star Talk. Lalong-lalo na kay Claire de la Fuente. Mare, hello. Narinig ko yun. Plastic, plastic. Well, sinabi ka kanina. Teka muna, bago ko i-follow up ito muna. Kasi naniniwala ka bang talagang ginapang lang ni Claire yung resulta nung linggo? Unang-una, hindi galing sa akin yung salitang gapang. Kasi alam mo naman ni Mare, hindi naman ako mahilig magsalita ng ganon. No? Very formal naman ang Papin pagdating sa mga comments. At in opinion yun ng isang writer, opinion is wording, at ako'y nirespeto ko yun. Siguro nanonood siya ng Protégé. Siguro napupunan niya siguro kung sino ang may nakakalamang at may kanya-kanyang opinion yun eh. Lolit, may sinabi si Imelda kanina off-air, yung sa comment ni Claire. Na ano? Sabi niya, di ba sinasabi ni si Claire, nagmamaganda pa doon. Tapos sabi niya, kunyari ka pa, tuwan-tuwa ka, natanggal yung protégé ko. Para wala nang kalaban yung protégé mo. I'm sure tuwa talaga si Claire. Oo. Siyempre, wala nang kalaban, no? Hindi. In fairness, siyempre, my protégé did very well last Sunday. Kaya nung bumisita nga kami doon sa Antipolo yesterday, dahil may show kami this coming November 19, guest na nga si Rosaline doon. Tuwang-tuwa sila nung nabalitaan na dadaling ko siya. At sabi nila, ba't naman natanggal ka agad? Ang galing niya. Ganon. Sila na-comment na galing sa kanila yon. Natutuwa naman ako. Pero si Rosaline ba, hindi mo ba namimiss yung mga kasamahan mo sa protégé ngayon na naalis ka na? Siyempre po, namimiss po. Lalo na po yung mga kalokohan po namin sa loob. Hindi naman po ako nasasad kasi po, yun nga po, natanggal po ako na hindi na po aabot sa December. Nasad po ako kasi po, mamimiss ko po talaga yung mga banding naging very close kayo, no? Dahil everyday kayo magkasama, no? Opo. Naiiyak-iyak na siya. Pero Imelda, so tuloy-tuloy na isasama mo talaga sa Amerika to, paninindigan mo talaga? Oo naman. Pag nakakuha siya ng visa. Sinabi ko naman, tama yung sinanay Lloyd, pag nakakuha ng visa. Kaya i-petition pag mayroong show doon, natural, i-petition, isasama na si Rosaline. At gusto ko lang sabihin sa kanya na narinig nyo na siguro yon nung last Sunday na, alam mo, yung may reason lahat. Halimbawa, mawala kang eliminated ka ngayong week na ito, mas magandang opportunity darating sa iyo. Dahil ngayon, may mga shows siya. November 18, November 19. Hindi naman laging, hindi Melda, di ba? Hindi naman laging nananalo ang talagang maangat, ako diba? nga eh. Usually, kung minsan yung hindi naging nanalo, yun ang... Sumisikat. Sumisikat. Si Aisha, hindi naman siya nanalo eh. Si Aisha, di ba? Oo, sa Aisha. Ako undefeated champion ako for 13 weeks. And Jet, nakita mo naman, hanggang ngayon, nandiyan pa rin Imelda Papin. So, ang Panginoon nandiyan dyan. At sabi ko sa kanya, huwag kang malulungkot, magpasalamat ka. Sige nga, magpasalamat ka. Sige, message mo na lang kay Imelda sa mentor mo. Salamat po sa lahat po ng tulong. Salamat po sa pagtuturo po sa akin ng kung paano po i-deliver yung kanta sa pagtulong. Hindi lang po sa akin, kundi po sa pagtulong din po sa family ko. Thank you po kahit po natanggal po ako, andyan pa rin po kayo para tulungan ako. Matulungin naman talaga si Melda. And thank you din po, especially po sa GMA and sa Protégé. And also po kay God. Okay. Okay, at gusto ko lang sabihin kay Rosaline na sabi ko ang swerte-swerte niya na. At lahat naman na 10 protégés na yan, every Sunday may eliminate yan. No? Isa lang ang matitira. Okay? It's a matter na of hindi, mas maganda rin will be eliminated na first. Among the 10, kasama siya, di ba? Kasama siya at saka nagpapasalamat nga kami sa GMA kasi at least nagkaroon ng chance si Rosaline at nakatulong din ako dahil I sacrificed my shows abroad in USA and Canada para makapunta rito, mapasama dito sa Protégé dito sa GMA at napakaganda nitong show na ito. In fact, tomorrow will be the second elimination. Panoorin niyo po yan 8 o'clock. Teka muna, Butch. Di ba ang Eat Bulaga nasa Singapore ngayon? Para sa mga Pilipino community doon. Abangan nyo ho ang Eat Bulaga sa Singapore at abangan nyo. Baka ho mag-appear si Willie Rebillame sa Eat Bulaga.
Naku, anyway, maraming salamat, Imelda. O, kasama Rosalie. siya dito, Butch, Oo, yun. ating Nanay Lulit, sa Dream Come ganda True, niya, di ba? okay. Oo. Okay, At yung bagong salamat. song pong titig And mo. better you po. things will come for you, I'm sure. Yeah, Okay. at gusto ko lang linawin, hindi nagagalit si Roselyn, hindi rin ako nagagalit. In fact, natutuwa Parang po iba kami. sinasabi niyo Salamat. kanina. Okay, Butch. At good luck sa 9 proteges. Sama-sama naman kayo at magsama-sama tayo December 11, December 18 Okay. sa finals. Happy birthday muna sa one and only, Boy Abunda. Happy Happy birthday. birthday, boy. At Mabalos. salamat, Roselyn and Imelda, you po. syempre. Thank you. Okay. Mabalos sa mga Bicolanos. Mabalos. especially. At syempre, Annabel Raman, naku, may patutsada kina Shaina Magdayaw at Nadia Montenegro. Abangan yan. Naku, ito medyo may kalungkutan kasi yung kapatid ni Senator Bong Revilla na si Ram Magsaysay Revilla ay napatay. Kapatid kasi may anak na Ram din si Bong. Napatay siya at nabaril sa sarili niya Sa mismong bahay bahay, no? Sa Parañaque kagabi. Ang buong detalye, live ang aming report dito sa Star Talk mula sa burol ni Ram. Abangan niyo at nakikiramay po kami. Maraming salamat. By the way, good luck sa inyong American trip. Okay, magbabalik po ang Star Talk. Size medium lang ang t-shirt ko pag pinadalan mo ako. Okay. Magbabalik po ang Star Talk. Salamat. Mary Joy Tarun of Flawless. Magbabalik po kami. Pagsasama ni Claudine Barreto at Raymart Santiago, tuluyan na nga bang natuldukan? Ang sagot ng mag-asawa, abangan sa Star Talk TX Timeline.